praise you, O God. We acclaim you as Lord. The glorious company of apostles praise you. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. As Jesus passed by, he saw a man named Matthew sitting at the customs post. He said to him, "Follow me." And he got up and followed him. While he was at table in his house, many tax collectors and sinners came and sat with Jesus and his disciples. The Pharisees saw this and said to his disciples, "Why does your teacher eat with tax collectors and sinners?" He heard this and said, "Those who are well do not need a physician, but the sick do. Go and learn the meaning of the words, 'I desire mercy, not sacrifice.' I did not come to call the righteous, but sinners." My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good afternoon, my dear brothers and sisters. Today we celebrate the feast of Saint Matthew the Apostle. Saint Matthew. Before he became an apostle of Jesus, he was a tax collector, which we heard in our gospel today. Yan yung narinig natin. Siya ay nasa paningilan ng buwis at the customs post. Nakaupo, nag-iintay ng mga magbabayad ng buwis. A tax collector during Jesus' time was considered a traitor. Traidor. Traidor para sa mga Hudyo. Dahil sila ay naglilingkod para sa mga Romano, which are the oppressors of the God's chosen people. Parang ganito, kababayan mo na dapat pinagsisilbihan mo, pero hindi sa'yo naglilingkod sa ibang lahi. Ganon itong mga tax collector. Kaya nga hindi sila mapagkatiwalaan kasi mga traidor. At bukod sa pagiging traidor, they cheat people. Mahilig sila sa tongpats. Narinig nyo na po ba yung salitang tongpats? Di pa? Kasi di ba naging alkalde natin si Yorme nitong last term, di ba? Ang hilig niya yung mabaliktad-baliktad. Baliktarin niyo yung tongpats na salita. Ano ibig sabihin? Patong. Mahilig sila sa patong. Ano yung pinapatungan nila? Yung buwis na sinisingil nila. Papatungan nila para meron silang maibulsa. Look at that. Traidor na, nandadaya pa ng tao. And that's why, this is the reason why people look at them as sinners. Kaya naman ang tingin sa kanila, mga makasalanan. Kaya pag tax collector ka, ang tingin sa'yo, sinners. Noon po yun. Ngayon,
Hindi ko po alam. Bahala na po kayo. Kanya-kanya tayong salba ng sarili. No po? No, napapanood ako ng baka hindi ako makalabas dito. Kanya-kanya na tayo. Again, noon yun. Ngayon, ewan ko. Tawa ng tawa. Pagkasisi, ako naman masisisi. No? But that was a tax collector before. Kaya nga, hindi ko maisip, anong mukhang inihaharap nila sa tao, gayong ang tingin sa kanila, mga makasalanan. Tingin sa kanila, traidor. Tingin sa kanila, kurakot. Diba? Hindi ko alam kung paano sila nakakaharap sa tao. Kaya nasasabi na lang siguro ng mga tao, kapalan na lang, Father. Kapalan na lang ng face. Kaya nga minsan nasasabi natin, walang hiya. Hindi na nahihiya. Kasi kahit may ginagawang mali, kahit tingin ng tao makasalanan, kaya pa rin humarap. Di naman natin masisisi kung ganun sila mag-isip. Kahit naman tayo, kapag may nakitang kilalang makasalanan, iba agad ang naiisip. Hindi yung mukha ang nakikita, kundi yung kasalanang ginagawa. Kahit pare, I will tell you, minsan guilty rin ako dito. No? Na dumihan na yung isip ko. Kapag nakita ko, oops, kilala ko to. Oops, ganito ito. And this is the reason why also the Pharisees asked, why does your teacher eat with the sinners? Hindi naman malayo sa mga Pariseyo. Ganon din yung tanong nila. Bakit sumasalo sa mga publikano at mga makasalanan ang inyong guro? Because they look at people by their sins and not by their names. Minsan mayroong lumapit sa akin after Mass, sabi niya, Father, niloloko ako ng asawa ko. Sabi mo magpatawad. Pero ang hirap-hirap magpatawad. Kasi sa tuwing nakikita ko ang asawa ko, ang nakikita ko ay yung panloloko niya sa akin. Sabi ko, talagang mahihirapan kang magpatawad. Baka nga hindi ka makapagpatawad kasi kasalanan ang iyong tinitignan at nakikita. Kung gusto mong magpatawad, why not try to look at your husband bago siya nagkasala? Tingnan mo yung mga magandang nagawa niya. Balikan mo kung ba't mo siya napakasalan. Kasi kung may iwan ka sa pagkakasala, hindi mo siya mapapatawad. Mga kapatid, sa kung kasalanan tayo nakatingin, talagang hindi tayo makapagbibigay ng pagkakataong magbago. Gaya ng nakita ng mga Pariseyo, kumakain si Jesus kasama ng mga publikano, ng tax collector. Masama agad ang kanilang naisip, kumakain lang naman. Bakit sinasabi nila, sumasama sa makasalanan? Si Jesus ba yung tax collector? Si Jesus ba yung nagtongpats? Hindi naman eh. But, na-stereotype na si Jesus. Nasama na si Jesus. Nadawit na si Jesus. Why? Because the Pharisees look at the sins of the people and not their face. Ang hindi nila nakita, baka despedida party na yon. Despedida party kasi iiwan na ni Mateo yung kanyang trabaho na pagiging tax collector. Farewell party na niya yon kasi hindi na siya babalik, kasi magbabago na siya. Yun ang hindi nakita ng mga Pariseyo. Nung tinawag si Mateo ni Jesus na sumunod, hindi nagdalawang sabi si Jesus, tumayo
at sumunod si Mateo. Iniwan ang kanyang makasalanang trabaho. We have in front of us the image of Padre Pio. In times when people cannot see our goodness but our sinfulness, let us borrow what Padre Pio said and use it in our own prayer. Padre Pio said, "My past, O Lord, to your mercy, my present to your love, my future to your providence." Padre Pio must have known Jesus very well for him to be able to say those words, because this is exactly what Jesus did to Matthew. When he called him, he looked at Matthew's past with mercy. He looked at Matthew's present with love. And he looked at Matthew's future with providence. Mayroon pa siyang pwedeng baguhin. Pwede pa siyang magbago as he later on became an apostle. My dear brothers and sisters, we are also like Matthew in so many ways. Are sinners. But let not our past define us. Rather, we use our present as our motivation for change. And we look at our future as a hope for a better self. Amen. Amen.